Hindi ko alam kung na-scam ba ako o nakatulong ako. Howdy mga human beings! So itong video na to is awareness to sa mga kagaya ko na content creator. Merong nag-reach out sa akin, nag-send siya sa akin ng business proposal, portfolio niya. Siya daw ay independent director / writer. So para paikliin natin yung kwento, ang mangyayari is magkakaroon ako ng team. Partnership, parang ganon. Kasi siya yung magiging scriptwriter ko, tapos na-recommend niya yung pinsan niya, which is magiging editor ko naman. So ayun, sa kagustuhan kong magkaroon ng team, di ba? Ang sarap sa feeling na parang ako yung content creator, meron akong scriptwriter, meron din akong editor. So ang mangyayari, mag-shoot lang ako na mag-shoot. Then ayun, sabi na nating nagkasundo na sa rate per week na script na isi-send, 2 content per week. Then ayun, sabi ko, kuya, next week tayo mag-start, okay, ng trabaho kasi hindi pa magaling yung ilong ko. Pinaderma ko kasi yung ilong ko, meron akong pinatanggal. So sugat siya ng 2 weeks, kaya sabi ko, hindi pa ako makakapag-shoot. So, aanhin yung pagbigay mo sa akin ng script kung hindi ko din naman agad masushoot kasi nga may sugat pa yung ilong ko. Sabi ko, next week tayo mag-start. Sa mga susunod na araw, chat siya ng chat. Sabi niya, kung pwede daw magkaroon ng retainer fee. Parang ano siya, payment first bago magbigay ng service. Sa unang trabaho namin, for example, ngayong week, babayaran ko muna siya bago niya ako bigyan ng script. Then sa mga susunod na work, wala na. Ang mangyayari na lang, service muna bago ko sila bayaran. Nag-call pa kami, nag-meeting talaga kami through call. Then ayun, excited na ako kasi sabi ko, next week magkakaroon na ako ng Team Ken Koy. Imagine, meron na akong scriptwriter, meron na akong editor, so hindi na ako mahihirapan mag-produce ng mga content. Then ayun nga, nangulit siya ng nangulit, araw-araw, kada linggo. Sabi ko nga, next week, so araw-araw na lang siya nagta-chat, nagte-text. Nag-aalinlangan pa din ako kasi nga syempre, maglalabas ako eh. Kahit pag gaano kamura, kataas yung perang ilalabas mo, still maglalabas ka pa din. Sinasabi na kasi na parang wala na daw siyang savings, wala na siyang funds, namatayan daw siya, kailangan niya ng help. Then ayun, naawa na lang ako, kaya ako sinend muna yung bayad bago niya ako bigyan ng mga content or ng script. Sabi ko, kuya, okay lang kahit wag mo muna akong masendan ng script this week and next week kasi nga hindi pa galing yung ilong ko. Pero dahil grabe naman, halos mag-iisang buwan na hindi na nagparamdam. Chinat ko siya, tinext ko siya, wala na siyang Viber, nawala na siya sa Viber. Then boogs, after mga isang buwan, wala na. Hindi na siya nagpaparamdam kahit i-chat ko, kahit i-text ko, wala na talaga. Kaya hindi ko alam kung na-scam ba ako o nakatulong ako sa mga problema niya kasi sabi niya hirap na daw siya. Hindi niya daw alam kung masasurvive na yung isang linggo. Wala naman akong kahit anong galit, no? Sa akin lang, awareness lang sa mga content creator na kagaya ko. Hindi ko sinasabi na kapag may nag-send sa inyo, eto agad yung tinutukoy ko yung nangyari sa akin. Siguro maging aware lang tayo or wag masyadong mag-trust and magpadala sa awa. Kasi syempre at the end, ikaw pa din yung mawawalan. Ikaw pa din yung possible na maloloko. So ayun, wala na ako iba sasabihin. Kundi kung napapanood mo to, tulong ko na lang yan sa'yo. Good luck sa future. Ikaw na bahala, okay? Tingnan mo, pati hanggang huli, inisip pa rin kita. Visit ka. Basta ayun na sa mga content creator na kagaya ko, maging aware, maging matalino, sa kahit ano pang situation. Huwag magpagaya dito. Yun lang. Aray! Howdy mga human being! Tara, samahan nyo ako mag-ready papuntang school! Sa skincare, naglalagay muna ako ng toner para fresh lang. Next is yung serum. Kapag kinis ni crush, malambot siya. Next is yung sunscreen. Paubos na. Diyos ko naman, wala pang pambili. Polvo-polvo lang okay na. Tapos pag nagpo-polvo kasi, hindi masyadong mainit. Ayun. O, diba? Pwede na naman. Lip balm. Ganyan lang. Para pag kinis ni crush, rar! Kilay! Para lang mas makapal siya. Tignan. Mag-ready naman tayo ng dadalhin natin sa ating school. Siyempre, ballpen. Meron ako ditong pad na dadalhin. Sticky notes! Correction tape para pwede nating maitama yung mga maling desisyon, mga pagmamahal na hindi pala dapat. Yan. Lecture notebook kapag may mga dinidiscuss yung mga subject. Hindi pwedeng mawawala ang aking Tumblr, ang aking Aqua Plus! Ikaw ang magsasalba ng buong semester ko. Stay hydrated. Kahit maulan, maaraw, kahit anong season, kailangan nating maging hydrated. Yung Aqua Plus nyo din, lagyan nyo din siya ng style and ng design. Cute lang, gano'n, di ba? Parang usok-uso talaga yan sa mga Tumblr, lalo na sa Aqua Plus. Yung nilalagyan nila ng stickers, ng mga styles, ng designs, kasi
every corner, every part ng Tumblr na to ay talagang may kwento. Doon kasi nila na-express yung sarili nila sa mga pagde-design. Lakas kaya maka-cool. Yung parang feeling mo ang rich kid mo pag may hawak kang ganito sa school. So almost ready na tayo. Mag-uniform lang ako. Babalikan ko kayo para makita nyo ang final look. 3, 2, 1, eh! Stay cool, stay in school, and don't forget your Aqua Plus. Hi sa inyo! Ako nga pala si Buboy. Bagong lipat lang kami dito eh. Oo, nakita namin kayo kagahapon nung naglilipat. Sali ka ba sa laro namin? May pellet ka ba? Tara, baril-barilan tayo, ano? Ay, sorry, hindi na ako naglalaro ng mga ganyan-ganyan simula nung nakilala ako sa barangay namin dati. Magaling kasi ako sa flip-top. May kilala din kami dito, yung si Jepoy. Magaling din yung sa flip-top eh. Tatalunin ka nun. Di tawagin niyo yung Jepoy na yan. Sabihin niyo, labang kami sa flip-top, ano. Tatalunin ko yan, mas magaling ako eh. Baka akala niya. Hoy, Jepoy, may naghahamon sa'yo ng flip-top sa kanto, yung bagong lipat na si Buboy. Kalabanin mo nga, ang yabang-yabang eh. Mas magaling daw siya sa'yo sa flip-top, tatalunin ka daw eh. Sige, asan yan? Turo nyo sa akin. Panapok din talaga sa akin yan. Hoy, ikaw yung umahamon sa akin sa flip-top. Ang yabang mo ah. Laban tayo para magkaalaman. Tara, para malaman ko sino mas magaling. Ako unang banat ha. Nakita ko nanay mo pumunta sa Mindoro. Walang madaanan. Pumunta sa Inidoro. Ayun! Yun na yun, short mo green, damit mo green, 2022 na support ka pa rin! Yeah! Sus, A, B, C, D, elementary, high school, college, di ka patuloy! Ayun! Eto, nakita ko tatay mo sa ilog, kumidlat, kumulog, laglag, pati itlog! Yeah! Nasaan ba yung batag? Ay, babay! No, wala ka pa. Ay, nay, kakalipat mo pa lang dito, nakikipag-away ka kaagad ha? Umuwi ka din matulog! Talba lang tayo, walang talo sa atin. Babalikan kita. Try nga natin basain. Tingnan nyo Ganyan siya. Sabi ko sa inyo i-try nyo muna yung camel shoes bago nyo ako i-judge. Ayan papakita ko sa inyo ng malapitan. Ayan. Aartihan mo pa yan. Howdy mga human being! Kita niyo yan? Ang daming bumili, ang daming nag-check out ng camel shoes natin! Puro na lang ako black, white, gray. Nag-try naman ako ng iba't ibang color. Yung iba't ibang combination ng color. Ayan, may violet, may orange, may black, para naman maiba, ganun. So, eto yung bagong labas na sapatos ng camel shoes. Eto naman yung itry nyo, eto naman yung subukan ninyo, eto naman yung i-check out at bilhin ninyo. Lightweight siya, kaya comfortable sa paa kapag nilalakad at tinatakbo mo. Ganun naman talaga yung camel shoes. Talagang pwedeng-pwede siyang pang running, pang jogging, pang exercise, pang workout, sa kahit ano pang sport. Pwede to! Ito yung pinaka-ilalim, yung pinaka-swedas ng sapatos na to. Ayan may mga ganyan siyang style or design. Dinesign to for sure para mas makapit sa sahig. Moment of truth! Mga human being, ganito siya kapag suot. Ang ganda. Ganyan siya. Ang ganda, diba? Na ano lang yung tubig, tapos papagpagan mo lang, tuyo na agad, pwede na ulit. Ganon! Ayan mabilis lang siyang punasan. Wala na agad yung basa. Ayun mga human being, paulit-ulit ko na sinasabi sa inyo, napakadali, pinrovide ko na yan, andyan na yan sa yellow basket, pipunditin nyo, i-check out para magkaroon din kayo nitong camel shoes. Lagi nyong tandaan na itry nyo muna bago nyo ako i-judge. Get yours! Ito yung skin condition ko ngayon mga human being. Kita-kita nyo yung pagka-dull skin, may mga acne, clog pores, yung pagka-oily niyan. Walang kukurap itong ipapakita ko sa inyo, parang magic, okay? Etong paggamit ko ng Skintific MSH Niacinamide, dito nyo makikita kung ano yung pinagkaiba ng naglagay ng moisturizer sa hindi. Ayan. Sige. Kayo mga human being ang humusga. Siyempre mga human being, hindi ako para magpakawalang bahala, magpakatimang. Andyan pa rin talaga yung mga active pimples,
yung mga acne scars. Siyempre, hindi mo naman agad matitreat yun ng isang gabi lang. Ang pinag-uusapan natin dito mga human being, kung gaano siya naging fresh, kung paano siya nag-glow, kung paano naging hydrated yung skin ko ngayon. Nag-light talaga siya. Imagine ngayong araw, ngayong oras ko ginamit, ang laki agad ng naging effect niya, ang laki agad na naging tulong niya sa skin ko. Also, it strengthens your skin barrier for a healthy, radiant glow. Siyempre, itry nyo muna bago nyo ako i-judge. Para magkaroon kayo nito, naglagay ulit ako ng yellow basket dun sa baba. I-click nyo yun, i-order nyo, i-check out nyo para siyempre magkaroon din kayo ng ganito. Get yours!